Bubuo ng Intel Group ang bagong Agriculture Secretary bilang hakbang laban sa smuggling. Kaugnay naman ng 20 pesos kada kilong bigas na ipinangako noon ng Pangulo. Imposible pa raw ang ganyang presyuhan hanggang ngayon, ayon sa kalihim. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pagsugpo sa smuggling at pagsisiguro na walang korupsyon sa Department of Agriculture ang tututukan ng bagong Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. At para magawa yan, merong planong buuin ang kalihim. I will be creating my own intelligence group, which they are here now, pero hindi sila kilala. So we will be, well, one of the directives also ni Presidente is to, kung may dumi dyan, clean it up. Pagpapalakas ng produksyon sa lahat ng sektor ng agrikultura ang isa daw sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong kalihim ng Department of Agriculture. Bigas ang isa sa mga pangunahing produkto na binigyang diin ng Pangulo. Pero kahit ang bagong kalihim, aminadong hindi pa rin posible ang pinapangarap ng administrasyon na 20 pesos kada kilong bigas, lalo't naitala raw sa 15-year high ang presyo ng bigas ngayon sa world market. Nariyan din ang hamon ng climate change at El Nino na maaari makaapekto sa produksyon. Today it's $700 per ton. So today that is not possible. But with yung directive ni Presidente to modernize, irrigate, use the right seeds and mechanize and all of that, maraming gagawin. We are getting ready to do our best to try to make rice affordable. Kaya ng bulsa ng mamamayan. But we're hoping to do that in the coming, maybe towards the end of next year. Sa monitoring ng DA, umaabot na naman sa 53 pesos ang presyo ng well-milled rice sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa tagapagsalita ng DA, may mabibili naman daw na 45 pesos. Patuloy rin sila nagmomonitor para masiguro na di natataas ang presyo. Plano rin daw ng kalihim na ibalik ang Bureau of Agricultural Statistics para magkaroon ng tamang datos na makatutulong sa pagtugon sa mga hamon sa agrikultura. Sa gitna nito, nagprotesta ang Pamalakay at ibang grupo sa tanggapan ng DA bilang pagtutol sa pag-upo ni Laurel dahil sa mga negosyo ng kanyang pamilya. Meron po itong conflict of interest para sa kanyang interest, sa kanyang negosyo at gagamitin lamang niya yung kanyang posisyon sa Department of Agriculture para pakinabangan yung kanyang pakinabang sa kanyang negosyo. Nag-divest na ako, no? I have no more interest in all the companies that I used to own. DA is a full-time job. I have no time to do anything else. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.